sabi nila ama, sa mga mensahe, payaman lang sa pananili ko, payaman lang sa kaisipan, at pinaisip nila ko ako. Kasi sasabihin ko, pagkakasalanan ko, sasabihin ko, nakita ko na sila ng personal na. Pero pag nagkatawang tao sila, ako lang makikilala ko, nakita ko na sila ng personal. Kasi sabi nila, ang amang kataas-taasan, dito na rin nirahan sa mundo. Wala po doon sa langit. Dan dito, nagkatawang tao. Kaya ngayon ama, ang iniisip ko. Kung ano man ang sinabi mo, kung yan paniniwala mo, ay siya yun. Ikaw ang witness, ikaw ang totoo. Dahil ikaw ang nakakalam. Hindi sila. May kasagutan ko yung tao Tama, ko hindi. po. Kung sabi ng ma, kung ikaw ay nakita mo at hindi sila maniniwala, at paniniwala mo ay siya, na siya yun. Dahil siya at nasa puso mo at siya rin nasa isip mo. Dahil siya yun. Dahil hindi nila nakikita ang nakikita mo. Basta ikaw ang maniniwala, ikaw rin ang nakakalap sa lahat. Sana po ama. Alisin mo ang sana. Ang lahat ng sana, magdadalawang isip ko ba? Yung mga minimisay at mga pinapaalala sa isip ko sa sila ang nagbibigay at pinapano yung mabuti po ang gusto kong matupad kasi marami na pa akong kasalanan kasi sabi nga nila pag nagsisinag ka sa mundo may kasalanan. Yun. Dahil sabi ng tao yun, makasalanan. May pagbabago ng lahat siya. Dahil ikaw ay isang mangman at siyang walang kaalam-alam at ano man ang nagagawa mo. Ngayon ka lang gumising at alam mo pala, mali pala yun. Dahil ikaw rin ang magbabago. Yun ang tinatawag, born again. Nagbago ang ugali mo. Basta mga paliwanag ka na. Nasa Bible yung sinasabi po ni Ama. Yung pinapaliwanag ni Ama, bawat salita niya po, nasa Bible. Pinahanap ko sa Bible. Sa John 16, verse 13 hanggang 15. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa galang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at papahayag ang mga bagay na darating. Paparangalan niya ako sapagkat akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinasabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Kaya pinapaliwanag niya mga ngayon, nandito na siya. Gabay! Opo. Kaya pinapaliwanag na, direct na. Si Ama na, nandito na si Ama. Yun po yun. Nasa Bible yung mga sinasabi niya. May kasagutan yung salita nila. May ebidensya sa Sila naman, hanapin mo sa Biblia. Makikita mo yan. Makikita mo na dahil sulat. Kung naman ang mga sinasabi ko ay tignan mo sa Biblia. Kasi inuungkat ko ang Biblia. Sinasabi ko, hanapin mo nandyan para makinig niya. May verse pa rin yan. Kaya yung sinasabi po na O di naipon na yung 3-in-1 na. sinasabi po naman ay Ano pinag-isa na? nandito rin sa Bible yun. Wala tayong karapatang manggan sa suba. Ang patawad tayo sa Diyos na nandito sa Bible, nasa Roma chapter 12 verse 19. Mga minamahal, huwag kayong magiganti. Paubayan ninyo iyon sa Diyos sapagkat nagsulat. Akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung sino man nagkasala sa atin, magpatawad tayo. Diyos na ang bahala sa atin. Kaya yung tatlo po yung sinasabi ng tuwalag sa isa. Opo. Pero naisimbolo din po na tatlo po kayo. Yes. Kaya ang nagkaisan na Kaya nga po ang nasabi ko kanina, sumisimbolo ko ang iba. Kasi sabi nga nila, Tignan niya po yung iba niya. Puso. Ang simbolo niya. Pusong mabilay. Puso ng bilay. Patong mabilay isa. Ang mata ng bilay. Ano ko lang, quarantine tayo. Holy Spirit. Hindi ka nung natigman kami ako dyan bali ay kaganapan. Ano po brother ang kamon niyo yung kaganapan na paano nandun kayo Merkulis, Biyernes, Linggo. Oras na alas 2. Magipagdasal muna to. Alas 2 ang kailangan nandoon na lahat. Alas 2 ang maraming tao. Mariyo ng grocery. Pwede natin siya bagyo.
Pag bumaba sila dito sa akin. Hindi nila sinasabi sa amin na mga nabinit na kayo. Sinabi nila. Patayin sila. Kasi nag-imbita sila pumunta sila sa akin. Ako naman, kung nag-imbita sila, pupuntahan ko naman sila. Dahil sabi niya, back in take. Nung narinig ko ba sa Pinasalak sila muli sila. nung narinig ko ang bulis niyo naman nung nandun si Ama Noel. Noel, oh. May nagsasalita kayo. Ako, ay wala akong pinag-aralan. Sabi ko, kahit parang narinig ako maraming parang gumanon ako. Hindi narinig, parang si Ama Noel. Tapos sabi niya, ay, ang isang mensahe ay taga Mensahe direkta galing sa langit. Cordillera. Cordillera. Ngayon, sabi ko, ako, ang tugong magulang ko, taga doon, Abra Benguet. Sabi niya, Mindanao. Nakahulo-sulo din ako. Luzon at Mindanao. Sino ka? Luzon, nasa akin lahat. Tatapos ngayon. Puso. Kung may puso ako. Ang mata. May mata ako. May bibig. May basto na ko Holy Spirit. Di ba? So Chinese naman. Ito kagawa ko lang. Dragon. Ang respeto niya. Ito. Respeto ng mga Chinese. Dragon. Sorte. Ito naman. Ahas. Ibig sabihin. Simbolo ng doktor. At siyang tunay magagamot. Sign ng doktor. Correct, hindi? Yan. Dragon. Ibig sabihin. Good. Sorte yan. Dahil ang Chinese. Bagong taon ng Chinese. May sayo ng dragon. Ano? Ito naman. Ahas. So, yung ahas. Simbolo ng doktor. Ay siyang tunay na doktor. Pero sa natutuhanan ako, nila Ama, anong simbolo ko ng dragon? Ha? Bakit? Yun ang simbolo at siyang sasakyan ng ama. Sino kung sumagaling, magkatid ko kayo kasi ako magkita nga rin. Dragon. Ang ama ako. Ang siyang simbolo. Dragon. Siya dahil araw. Kung sa gumagalaw ako sa araw at sa araw gumagalaw sa akin. Dahil ang basbas siya may naging palipinan, makalimba, nagbasbas sila. Ilayin ng araw kasi ang araw sa ang power ko araw. Dahil sa sulok ng mundo kayo magamot. Kahit anong nasyon ka, anong lahi ka, kayo sa gamutin. Kahit tubig mo, gamot mo. Paniwala mo. Sino ang Diyos mo, ay siya pa rin yun. Iisang Diyos. Ang ama ay liwanag. Ang galang-galang nila, ang dragon, ang Diyos nila. Tawag ko. Yung ahas ni Moses. Yung liwanag. Ayun, Holy Spirit, dala ko. Kaya nga po, Simbolo Holy Spirit. buong mundo na yung sinasabi sa ako na maliwanag. Yung bato, nandun sa templo ko lahat. Yung bato ko lahat, sari-sari. Ang mga klaseng bato ko. Pati yung tumatong pa na amin. Dahil lahat ang simbolo na sa akin. Dahil ang galing sa langit yung bumaba, bilang oras, bilang kailangan na sila at magagamit na. Ang mga pinili ay siya ang pipiliin ng Diyos. Dahil dito tayo at ikunin tayo ang mga pinili. Pero walang hukom. Ang pipiliin para sa kanya at sa kanya. Ang sa kanila sa kanila. At ang sa kanya ay siyang liligtas niya. Dahil sa kanya lang naniniwala sa kanya. Ay siya. Parang umiyak yung pangyayari. Ako nila ang hukom din sila. Pinakamatas na dyan. Kasi ang alam ng tao, Ama, paghukom, huhukumin ang sarili ko. Pero ang alam ko kami na kapag aralan namin na sinabi nila ang hukom talaga ang patasalan kasi sila ang pinakamatas na Yes. dyan. Dahil ang paghuhukom mamaya, gusto nyo malaman, ang buhay ay buhay. Ang patay, bubuhayin. Lahat ng bagay at lalapit sa dinakda at siya sa atin ang lahat. Ang paghuhukom. Pipiliin kung ano man ang iyong ginagawa at hindi maganda, bukod, doon ka. Kung ano man ang mga patay ka, doon ka. Kanya-kanya kayo nilagay ng lugar.
Dahil ang mga ginawa mo, ano sama-sama kayo. Makikita mo katawan mo, ang sarili mo sa kanya. Kung ang ginawa mo, yung ginagawa, doon mo makikita, ito at siya, iisa ang trabaho. Puso, ang pag-uukom, paglilitis mamaya, ang Diyos, final. Puso, ang mga pinipili ng Diyos, ang mga sumusunod sa Kanya, ay ligtas na siya. Dahil kasama niya lahat na ang Diyos, ang pipili. Puso, ilan lang sumusunod sa Kanya. Marami naging Diyos, sila mga mas mahigit sa Diyos. Ang tunay naglilingkod sa Diyos, di marunong magpataas, magkumbaba lagi. Anong ginawa ng Diyos dito? Nagtulog sa atin, ang naman ang gawain niya mabuti. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Siya ang aangat sa atin. Wala nang iba. Yun ang tunay nating kayamanan patulog sa atin. Maraming dapat at malalaman natin dito. Anong kasaysayan ng mundo natin. Ang katawan natin may hangganan. Ang spirito natin walang pamatayan. Kung mo ng panaginip, ibig sabihin panaginip, naglalakbay iyong spirito. Ang katawan mo ay naiwan. Dahil ang katawan niya pagsamantalang pinahirap ng sinin. Habang nandiyan ang katawan niyan, makakilos ka ng gusto mo, makahawak ka ng gusto mo. Oras binawi niya yan, isa ng mundo mo. Kung hanapin mo kung sino pababa sa'yo, at siya rin magpapababa. Ang lahat siya ng bagay, kailangan natin laging magkumbaba tayo. Dahil yan tunay natin kayamanan patulog sa atin. Ang kayamanan dito sa lupa, palanguti lang yan. Oras, buhay ka magagamit mo. Oras kinuha ng katawan mo, wala na. Naiwan na lahat yan. Kasi kung wala kayong pag-aari, Wala. Kahit bagay. Ang pag-aari ng Diyos, ang iyong kaisipan na mabuti. Ang hindi ko ay masang masama, hindi ka ng hari, hindi sa kanya yan. Iba na ang Diyos mo, iba na sinunod mo, hindi na siya. Basta ang lahat ang mabuti at marunong magkubaw at ibagay na ibagay at marunong tumulong, tumulong at siya ay isa. Okay. Maganda yan. Magandang bagay at kailangan natin ay saysayan natin ang anuman ng katuturan dito sa lupa. Ito tayong kayaman ng para sa Kanya at tunod sa Kanya para tayo sa piling niya. Yung sinasabi ko naman, nasa Bible dito, nasa Pilipos 4:3 hanggang 5. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa harap ninyong matanghal. Bagkus, magpapababa kayo at huwag palagay na kayo mabuti kaysa iba. Pag malasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang inyong sarili. Magpapababa kayo tulad ng Kristo. Sinasabi ko na, magpapababa tayo lagi. Dumamat sa person na tayo. Mayroon sa Biblia, mayroon hindi sa Biblia. Kasi ako dyan nagbabasa. Sila ay nagbabasa at sila naghahanap ng Biblia. Ako dyan nagbabasa. Kasi ako, dahil sa taas, dahil ako sa inyo. Ikaw sa Bible. Bakit nga nito ara? Sabi ko niya ba, nakasulat din sa Bible. Kasi ang sabi nila, ang Bible tayo mga tao. Yes.